Sa ngayon, maaring kasali ka sa bilyong dolyar na demanda laban sa Valve nang hindi mo namamalayan. Isang tribunal sa UK ang nagbigay ng pahintulot sa isang napakalaking class action case kung saan milyon-milyong gamers ang nagsasakdal sa Valve, inaakusahan ang kumpanya ng illegal na sobrang paniningil sa mga manlalaro. Kung magtagumpay ito, maaaring magbago ang PC gaming. Ako si Josh at sa episode ng The Infographic Show, ipapaliwanag namin kung bakit kinasuhan ng UK ang Valve. Sino ba ang nagsampa ng kasong ito? Si Vicky Shotbolt ang nagsampa para sa humigit kumulang 14 na milyong mga gumagamit ng Steam sa UK. Lahat ng Valve user na higit 13 taong gulang at bumili mula Hunyo 4, 2018 hanggang Hunyo 4, 2024 ay sakop ng opt-out class action lawsuit na ito. Ibig sabihin, pwede mong kasalukuyang kasuhan sina Gabe Newell at ang Steam team maliban kung mag-opt-out ka. Si Shotbolt ayon sa kanya ay hindi gamer. Isa siyang aktivista para sa mga karapatang digital at yon ang batayan ng kanyang kaso. Ipinaparatang niya na mas mataas ang binayaran ng UK customers para sa PC games at add-on sa Steam at sinasabing inabuso ng Valve ang dominanteng posisyon nila sa merkado. Paano raw ito nangyari? Ayon sa kaso, sobrang singil ng Valve sa presyo ng mga laro sa Steam at kumukuha ito ng komisyon kada benta. Karaniwan ay 20 hanggang 30% depende sa kita. Ipinapasa ng mga developer ang dagdag gasto sa users sa mas mataas na presyo. Ayon kay Shotbolt, sobra ang komisyon kaya tumataas ang presyo para sa gamers at kita ng Valve. Sobra lang ang bayad kung wala kang natatanggap kapalit. May ilang PC gamer na nagsasabing maayos namang nagagamit ng Steam ang dagdag na perang yon. Hindi monopolyo ang Steam dahil pinabagsak nito ang ibang mga plataforma. Nangungguna ito sa kompetisyon dahil mas maganda talaga ang produkto nila. Sabi ni na Valve at maraming gamer at developer, ang mga komisyong ito ang nagpupundo sa mga bagong tampok gaya ng Steam Deck. Hinahamon ng kaso ang mga patakaran ng Steam na nag-aatas ng pare-parehong presyo para sa mga developer na gustong ilagay ang kanilang mga laro sa plataforma. Hindi pwedeng ibenta ng mga developer ang laro sa ibang lugar maliban kung kapareho o mas mataas ang presyo. Sinasabi ng kaso na palihim itong ipinatutupad ng Valve sa lahat ng online at pisikal na tindahan, hindi lang sa Steam key sales. Ayon sa kaso, napananatili ng Valve ang monopolyo sa PC games sa pagtanggal ng insentibo para maghanap ang mga gamer ng ibang mapagbilhan. Dahil dito, napipigilan ang mga kakumpetensya na makapag-develop at makipagkumpetensya ng patas sa Steam. Pangatlo, tinutukoy ng kaso ang patakaran ng Steam na hindi dapat mas mura o mas maaga ang bentahan ng add-on o DLC sa ibang platform kaysa sa Steam. Ang Milberg London LLP, ang law firm na nangunguna sa kaso, ay dati nang nagsampa ng habla na nagkakahalaga ng 6.7 bilyong dolyar laban sa Sony PlayStation. Sinasabi nila na nililimitahan ng Valve ang kakayahan ng mga kakumpetensya na makipagkumpetensya sa presyo, kaya nagagawa ng Steam na maningil ng mas mataas na presyo sa mga consumer. Naniniwala silang magkaiba ang laro at DLC, pero dahil sa restriksyon ng Steam, napipilitang bilhin ng mga manlalaro ang pareho sa Steam at magbayad ng mataas na komisyon. Ayon sa kanila, illegal na pinag-isa ng Valve ang mga produkto kaya nababawasan ang pagpipilian ng consumer. Hindi gusto ng mga consumer ang monopolyo o abuso. Walang gustong magbayad ng sobra dahil lang sa mga patakaran ng monopolyo, kaya kung titingnan, may punto ang kaso. Tiwala sina Shotbot at mga abogado niya na isinampa nila ang kaso laban sa Steam para sa mga gumagamit ng platform. Sa website nila, nilinaw nilang hindi layunin ng kaso na tapusin ng Steam o saktan ang mga manlalaro. Ayon sa kanila, hindi layunin ng kasong ito na ipasara ang Steam o hadlangan ang pag-access ng mga manlalaro sa platform sa kahit anong paraan. Pero para sa mga manlalaro, malamang na mas lalala pa ang sitwasyon dahil sa kasong ito, hindi gaganda. Maaaring masira ang isang sistemang gustong-gusto ng mga manlalaro na manatiling buo. Hindi naging dominante ang Steam sa pagsakal o pagbili ng kakumpetensya at malaya pa rin gumamit ng ibang platform ang mga manlalaro. Sa totoo lang, malamang na ikatutuwa pa ng karamihan sa mga manlalaro kung magkakaroon ng kompetisyon laban sa Steam. Pero wala naman talaga. Hindi kayang kapatan ng Epic Game Store, GOG at mga launcher ng publisher tulad ng EA App at Ubisoft Connect ang Steam. Malayo pa sila sa antas nito. Ang mga manlalaro mismo ang nagpasiya sa pamamagitan ng paggastos nila at ng mga launcher na pinili nila kaya naging monopolyo ang Steam. Walang pumilit sa kanila. Pero layunin ng kaso na sirain ang mga tampok na nagbigay ng kalamangan sa Steam. Hindi naman nararamdaman ng mga gumagamit na parang nakakulong sila sa isang mapagsamantalang monopolyo. Sulit pa rin para sa kanilang pera, kahit mas mahal lang kaunti ang mga laro kaysa sa karaniwan. Mahalaga ito, lalo na kung iisipin ang laki ng bayad kapag nanalo sa kaso. Ang kaso ay humihingi ng tinatayang 656 milyong libra bilang kompensasyon mula sa Valve, mga $899 milyong.
Kung magtagumpay, bawat miyembro ng class action ay pwedeng makakuha ng refund na 22 hanggang 44 na libra o mga 30 hanggang 60 dolyar. Sapat na yon para makabili ng isa o dalawang laro o ilang DLC, pero kapag inisip mo ang epekto, hindi ito panalo. Malaki masyado ang halaga para sa Steam users. Handang magbayad ng mas mahal ang mga tao para sa mas mataas na kalidad ng produkto dahil sa mga benepisyong iniaalok nito kumpara sa mas murang opsyon. At yan mismo ang kaso ng Steam kumpara sa mga kakumpetensya nito. Napatunayan na ito ng Epic Game Store, EGS, nang subukan nilang lamangan ang Steam sa pamamagitan ng 12% komisyon sa mga developer, mas mababa ng 60% kumpara sa 30% ng Steam. Sinubukan nilang gawing mas mura ang ilang laro pero hindi ito nagustuhan ng mga gamer dahil mas marami pang iniaalok ang Steam kaysa pagiging tindahan lang ng laro. Sabi ni Adrian Kimelars, lead developer ng Witchfire, tindahan lang ang EGS samantalang komunidad ang Steam. Hindi raw tahanan para sa kanila ang EGS. Wala silang mga nakasulat na review, mga forum. Wala kang ibang magagawa kundi bumili lang. Lagi iyong matatalo sa isang tindahan na may emosyonal na koneksyon din. Ilang taon nang nade-develop ang Steam, naiwan ang EGS sa pagdagdag ng mga pangunahing tampok. Nagsimula lang ang pagbibigay ng regalo noong 2025 ang tagal na ng Steam at ang katatagan nito ang nagbibigay ng kumpiyansa sa mga user na hindi ito biglang mawawala o babawiin ng mga lisensya. Ang Epic Game Store sa kabilang banda ay nakatanggap ng batikos dahil sa pagban sa mga account, mahinang suporta at mga issue sa privacy ng datos. Nagalangan ang mga developer at gamer sa EGS dahil sa timed exclusivity na naglalagay ng mga laro sa EGS lang sa loob ng ilang panahon matapos ilabas. Nagsimula ang Witchfire sa ilalim ng isang taong eksklusibong kasunduan sa EGS. Inamin ni Adrian Kimelars na ang kasunduan ang nagligtas sa kanyang studio mula sa pagiging prototype tungo sa pagiging viral na sensasyon. Ang tunay na benepisyo ay dumating nang matapos ang eksklusibidad at inilabas ang Witchfire sa Steam dahil sa laki ng user base at tiwala ng mga manlalaro sa platform. Halos imposible ito sa EGS. Lampas 500,000 na ang downloads ng Witchfire at patuloy pa itong dumarami. Isa ito sa mga pangunahing issue ng kaso na layuning gawing mas kompetitibo ang mga karibal ng Steam. Pero anong silbi kung hindi rin sila kasing ganda? Dagdag pa, may malaking isyong di na pag-uusapan. Mas malaki ang library ng laro at add-on ng Steam kaysa karibal nito at lahat ay nasa isang lugar. May higit 100,000 na pamagat sa Steam at 18,800 dito ang bagong laro ngayong 2024. Kung ikukumpara, may 4,000 laro ang EGS, kabilang ang libreng pamagat at 1,100 lang dito ay bagong labas ngayong 2024. Iyan ay 25 beses na mas kaunti sa kabuang laro at 15 beses na mas kaunti sa mga bagong laro kaysa sa Steam. Iyan ang pangunahing karibal ng Steam. Mas malaki pa ang agwat kung iahambing sa iba. Ang Ubisoft Connect ay may mga 100 laro lang, karamihan ay sarili nilang gawa. Iyan ang dahilan kung bakit nangunguna ang Steam sa mga gamer at yan din ang tinatarget ng kaso. Hindi basta tinatanggap ng Valve at mga manlalaro ng Steam ang kasong ito. Dumarami ang gamer sa UK na lumalapit sa abogado para umatras sa kaso at suportahan ang Valve. Dahil sa matinding reaksyon ng publiko, napilitan sina Vicky Shotbolt at ang kanyang team na palambutin ng husto ang mensahe sa kanilang website. Ang dating header ng homepage ay nag-akusa kay Valve ng pagmamanipula ng merkado ng PC games at pagtaboy sa mga kakumpetensya. Kalaunan, pinalitan ito ng mas neutral na tanong, patas bang Steam? Malaking pag-atras yun. Ipinakita ng orihinal na website si Valve na aktibong nilalabanan ang kompetisyon at ginagamit ang posisyon nila para saktan ang karibal at mamimili. Ngayon, tinutukoy na lang ang Steam bilang platapormang posibleng lumalabag sa batas ng kompetisyon. Malinaw na mabilis ang pagbabago sa mundo ng teknolohiya at naibalita namin ang mga mahahalagang kwento mula sa mga tagong labanan hanggang sa malalaking pagbabago. Siguraduhing i-like, i-share at mag-subscribe para manatiling updated sa buong kwento. Tinangka ni Valve na ipatigil ang kaso dahil sa teknikalidad pero pinayagan ng korte noong huling bahagi ng Enero 2026 na magpatuloy ito. Sabi ni Valve, hindi ipinakita ni na Shotbolt at ng kanyang team kung paano nakaapekto sa presyo at kompetisyon ang Platform Parity Obligations o PPOs. Tinuligsa rin nila ang definisyon ng klase lalo na sa mga bata. Dahil bawal sa mga bata sa Steam ang mag-opt-in o out, mahirap sabihin kinakatawan ang 14 milyong UK users. Sabi ng Valve, hindi naman talaga ipinatutupad ang mga PPO at hindi ito pag-abuso ng dominanteng posisyon sa merkado ayon sa batas ng UK. Kinuwestiyon pa nila kung kaya ni Shotbolt tustusan ng kaso kahit nakuha niya ang 18.6 na milyong libra o halos 24.9 na milyong dolyar para sa pondo ng paglilitis. Hindi ito tinanggap ng korte.
tinanggihan ng Competition Appeal Tribunal o CAT ang mga argumento ng Valve. Nagpasya ang korte na ang bagong definisyon ng klase na hindi kasama ang wala pang 13 anyos ay natugunan ng opt-out na alalahanin. Mas mahalaga na pagpasyahan na ang debate sa epekto ng PPO ay hindi dapat isantabi at kailangan talakayin sa paglilitis. Kaya haharap sa korte si Valve at ang magiging resulta nito ay maaring magbago sa mundo ng gaming na alam natin at hindi ito para sa ikabubuti. Kapag napilitan si Valve na ibaba ang 30% komisyon, mawawalan nito ng malaking pinagkukunan ng kita. Kailangan nilang humanap ng ibang kita sa plataforma kaya magkakaroon ng bagong bayad sa mga laro gaya ng subscription o mas mataas na transaction fee. Ang komisyon ang napupundo ngayon sa pagdevelop ng Steam features, customer support at back-end infrastructure. Ang pagbaba ng komisyon ay magpapabagal sa paglabas ng bagong tampok at bababa ang kalidad ng plataforma na apektado rin ang mga developer lalo na ang maliliit. Para sa maliliit at indie developer, ang 30% komisyon ay bayad para magamit ang mga tool gaya ng Steamworks, Steam Cloud Saves at Community Hub. Dagdag pa, nagkakaroon sila ng access sa milyong audience ng Steam. Kung bumaba ang kita ng Valve, mag-ingat dahil maaaring maningil na sila ng hiwalay sa mga developer para sa mga serbisyo. Habang lumalaki ang hadlang sa pagpasok, tumataas ang panganib para sa maliliit na studio kaya nababawasan ang mga experimental at indie na laro. Makakaapekto sa karamihan ng gamer ang mas kaunting pagpipili ang laro kahit mura pa ang natitirang mga laro. Ang pag-alis ng malaking bahagi ng komisyon ng Valve ay makakapagpabagal sa paglulunsad ng mga proyekto gaya ng Steam Deck na nagpalawak sa PC gaming market. Kung mananalo ang kaso, mapipilit ang mag-ingat ang Valve. Maaring bawasan o itigil ang mga bagong hardware o software na walang agarang kita. Mahirap makita kung paano makikinabang ang mga gamer dito, lalo na't ayaw nila ang mga hamon sa Valve rules na nag-uugnay ng in-game purchases at DLC sa Steam. Kapag tinanggal ang mga patakaran yon, maaaring magsimulang magbenta ng DLC ang mga developer. O magpatakbo ng tindahan sa sariling website. Bangumot ito para sa Steam gamer dahil magkakahiwalay ang karanasan. Isipin mong hindi mo madala ang friends list at progreso mo sa laro sa pagitan ng presyon sa Steam at ng binili mo sa EGS o GOG. Pwedeng mangyari na sa isang platform ang base game mo at nasa ibang DLC at walang paraan para pagsamain ito. Dun nagkakaproblema. Kung mapilit ang alisin ng Valve ang PPO, malamang aalisin ng EA, Ubisoft at Microsoft ang kanilang mga laro sa Steam. Kailangan mong gumamit ng maraming launcher at lumipat ng platform para lang sa settlement na burger at fries lang mabibili. Mawawala ang natatanging pinagsama-samang PC gaming library na yan. Ang masama pa, hindi naman galing sa mga galit sa gaming o gustong parusahan ng Steam ang kasong ito. Hindi ito mula sa kalabang platform na gustong lumaki ang bahagi sa merkado, kundi mula sa isang taong akala mo ay kakampi ng mga gamer. Tandaan, si Vicky Shotbot ay isang digital rights activist na matagal nang nagkakampanya para sa kaligtasan ng mga bata sa internet. Tagapagtatag at CEO rin siya ng Parent Zone na tumutulong sa mga pamilya at global brands mapabuti ang buhay ng mga bata online. Dalubhasa siya sa pag-unawa kung paano nakikipag-ugnayan ang digital platform sa mga consumer lalo na sa mga kabataan at kung ano ang makatarungan at ligtas na pakikisalamuha. Sa kabuuan, marangal ang kanyang hangarin. Itinuturing niyang mahalagang bahagi ng ekosistema ang industriya ng gaming at kinikilala ang papel ng laro sa pakikisalamuha at kasiyahan. Tinawag pa niyang kamangha-manghang plataporma ang Steam bilang isang gamer. Sa kagustuhang iligtas ang mga gamer mula sa itinuturing niyang mapaniil na monopolyo, baka siya pa ang makasira sa nag-iisang gumaganang gaming platform. Kung nasa US ka, maaring iniisip mong wala itong kinalaman sa'yo. Problema lang ito ng UK, pero malaking pagkakamali yan. Ang epekto ng kasong ito ay lampas UK at mundo ng gaming. Ang Valve ay lumalaban din sa halos kaparehong kaso sa US na isinampa noong 2021 at hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin. Kahit magkaiba ang batas ng kompetisyon sa US at UK, ang matibay na desisyon mula UK ay maaring magbigay sa mga Amerikanong abogado ng kapangyarihan, ebidensya at pagsusuring pang-ekonomiya na kailangan nila para manalo sa kanilang kaso. Ang Valve ay magiging puntirya hindi lang sa US, kundi pati na rin sa buong mundo. Ang UK ay unti-unti nang kinikilala bilang isa sa pinakamahalagang jurisdiksyon sa buong mundo para sa mga class action na may kinalaman sa kompetisyon. Kung matalo ang Valve sa UK, may hikayat ang mga nagrereklamo sa ibang bansa na magsampa ng katulad ng mga kaso na magpapanatili ng presyon. Dapat sundin ng Steam ang mga hinihingi ng UK sa buong mundo para maiwasan ang negatibong balita at dagdag na kaso. Posibleng lumawak pa ang epekto nito lampas sa gaming.
Ang CAT sa UK ay may ilang collective actions laban sa Google, kabilang ang kaso ng Epic Games Incorporated laban sa. Pinagsama na ang kaso laban sa Alphabet Incorporated ng 2,200 UK app developers at Elizabeth Cole Collective at itinakda ang paglilitis sa Setyembre 2026. Ang kasong ito at ang kay Valve ay sumunod sa makasaysayang desisyon ng CAT laban sa Apple noong Oktubre 2025. Ito ay isang mahalagang pangyayari kaugnay ng kaso laban kay Valve dahil nagtagumpay ito gamit ang marami sa mga argumentong ginagamit din laban kay Valve. Kaya't ang legal na balangkas para sa kaso laban kay Valve ay naitatag na ngayon. Kung magtatagumpay ang kaso laban kay Valve, malalagay din sa matinding alanganin ang depensa ng Google. Ganon din ang mangyayari sa lahat ng digital na plataforma sa kahit anong industriya na gumagamit ng walled garden business model. Ang desisyon laban kay Apple ay nagpakita na hindi pwedeng gawing dahilan ng mga malalaking plataforma ang seguridad, quality control o user experience para magpatupad ng hindi patas na patakaran o mataas na bayarin kahit gusto pa ito ng gumagamit. At pagdating sa kontrobersyal na 30% na komisyon, nagpasya ang UK tribunal na ito ay labag sa batas na labis at hindi makatarungan. Malaking legal precedent ito na nagbabanta sa kaparehong 30% kaltas ng Steam. Siyempre, monopolyo sina Google at Apple na madalas ginagamit ang lakas nila para sa sarili nilang interes at sa kapinsalaan ng users. Hindi ganito si Steam. Tulad ng kaso kina Google at Apple, ang laban kay Valve ay ukol sa monopolistikong pag-uugali. Ngayon, isinampa ito para sa mga manlalaro kahit marami sa kanila ay di nababahala sa gawain ni Valve. Milyon-milyong manlalaro ang di rin alam ito, ngunit hindi ka kabilang doon. Maaring magdulot ng malaking epekto sa gaming industry ang susunod na mangyayari. Hindi lang tech giants, pati game developers apektado. Panurin kung bakit matagal gawin ang GTA 6 at kung bakit pressured si Rockstar mag-deliver. O pindutin na lang ang video na ito.